Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po makabida, no? Dito ho sa panibagong patutsada po makabida ni Attorney Ferdy Topacio po, ano? Laban ho dito kay Justice Secretary Boying Rimulya, no? Dito ho sa kanyang pagpupumilit po makabida na maging ombudsman kahit na po sinabi po ni Attorney Topacio na disqualified na raw ito pong si Secretary Rimulya po makabida ng JBC. Although sinabi po ng Korte Suprema, wala pa pong inilabas na listahan po ito pong JBC kung sino po yung pumasa at sino po yung na-disqualify po makabida. Pero marami hong naniniwala dito ho sa source po ng abogado.com.ph, ano, na totoo yung inilabas po nilang balita, ano po, mga kabida. Kaso lang po, naunahan lang po mga kabida, no, ng source po ng abogado.com. Ito hong pagpapalabas daw mga kabida ng JBC sa official list mga kabida, no, ng mga na-screen ng mga aplikante para maging ombudsman po, ano, mga kabida. Sinabi po ni Attorney Topacio, para bang hindi raw nahihiya ito hong si Rimulya po makabida na nagpupumilit, ano? Kahit na alam na po niya na meron po siyang reklamong kinakaharap po makabida sa ombudsman, ano? Alam naman po ng kahit sino pong mga abogado po makabida na bawal ho sa ombudsman kung ikaw ay nag-a-apply para maging ombudsman na may kinakaharap kang kaso o di kaya complaint, ano? Mga kabida. Oh. Pero nagpupumilit pa rin, ano? Ito pong si Rimulya po makabida. Anong tawag po dyan? Di ba makapal na mukha daw? Yun yung title po makabida, no? Sa post po ng ang balita ngayon, ano po? Eto, pakinggan muna natin. Ito hong si Attorney Ferdy Topacio sa kanya hong komentaryo po makabida, no? Dito ho kay Secretary Boying Rimulya. Narito po. Attorney, nakakalungkot na balita. Oh, ano yun? Yung tungkol dun sa, sa dolphin. Akala ko nakakalungkot na balita, naging ombudsman si Boying Rimulya. Yun, nakakalungkot talaga. Galing nga yung pangalan niya, di ba? Oo, kasi may kaso siya at nararapat naman. Disqualify siya. Oh, pero alam mo, Phrase Senate Republic talaga tong si Boying. Dinisqualify na siya. Aha. Gusto pa niyang ituloy. Oo. Paano yan? Sabi niya kasi, disqualify kung ikaw may kaso. Oh. Di ba? Sabi niya, hindi, madidismiss na naman yan eh. Madidismiss pa lang eh. Hindi ba siya nahihiya actually kung siya ay may pakiramdam at may delicacy siya, may delikadesa. Mararamdaman niya na ayaw sa kanya kasi hindi po nagkakaroon ng ombudsman na politiko. Napakaraming conflict of interest. Naging gabinete ka ng Pangulo, paano mo didemanda ang Pangulo pagkatapos ng kanyang term? Correct. O ang kapatid mo, politiko, may mga kapartido ka sa Cavite Province, o nanilbihan ka sa Marcos administration, paano mo didemanda yung mga dating kasama mo sa gabinete? Opo. Napakarami niyang conflict of interest. O, pagkatapos, mag-ombudsman ka, walang ombudsman na dating politiko. Tignan nyo ang listahan. I-fact check nyo ako. Oh, hindi naman ako si Risa na puro fake news eh. Totoo po yung sinasabi ko. O, umpisa natin sa unang ombudsman, mga retired na mahistrado. May isa, dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, inimpeach nga eh. Kasi sabi nila, delikado yan. Gusto pa ba niya i-impeach siya pag nag-iba ang ihip ng hangin? Hindi mas kahiya-hiya siya. Relax ka na lang. Naging gabinete ka na, tapusin mo na lang na yung less than 3 years. Maghasik ka na lang ng lagim hanggang gusto mo. Huwag naman. Kasi puro pag-aasik ng lagim eh. Nako po. Ayun po, ano? Para bang ini-insist talaga ni Secretary Rimulya po makabida, kwalipikado po ako. Okay? Kahit na po alam po niya na isa sa mga requirements po makabida, no, para maging ombudsman, kailangan malinis ka po. Wala kang kontrobersiya, okay? Wala kang conflict of interest. Yun yung palagi pong in-emphasize po makabida, no, ni Attorney Ferdy Topacio po, ano? Dapat walang conflict of interest. Kaso ho dito kay Rimulya makabida, ang dami hong conflict of interest, ano? Okay? Yung pagiging politiko lang po, mga kabida, conflict of interest na po yun. Maliban po sa kanya na isang politiko,
yung kapatid po niya mga kabida, politiko din. Dami hong mga kaibigang mga politiko, ano, mga kabida. So, paano ho magkaroon po ng fair yung si Rimulya po mga kabida kung siya po ay pipiliin bilang ombudsman, okay, na siya po ay politiko. Kaya nga, sa history daw ng, anong tawag po dito, ombudsman, according to Attorney Ferdito Pasio po mga kabida, ni isa wala hong napili na politiko po mga kabida dyan po sa posisyon na yan. Kasi conflict of interest kasi pag politiko po mga kabida, no? Diba? So aside ho sa pagiging politiko, isang miyembro po ng gabinete po ng executive department, mahirap din po yun, ano? Kasi unang-una na nasa ibang branch po, ano? Ang ombudsman po mga kabida, part po yun mga kabida, no? Ng judiciary branch. Alright? So, dapat independent. Dapat wala hong bahid po sa politika, wala hong bahid po sa connection po niya, no, sa mga ibang opisyal po ng gobyerno. Kasi iba kasi yun pag meron conflict of interest ang tawag po doon mga kabida, no. Pero sa ginagawa raw mga kabida, no, ni Secretary Rimulya, na ini-insist po niya na kwalipikado po siya, no, okay, ibang level na po daw yun, ano. Unang-una po, delikadesa lang sana yung dapat tingnan po ni Rimulya po mga kabida, no. Pangalawa po, sana hindi po niya in-insist po ito kasi alam po niya na isa po sa mga requirements ng JVC para pumili po bilang kandidato ho sa pagka-ombudsman, dapat hindi po politiko. Kaya mostly dyan po sa mga nagdaang ombudsman daw mga kabida, puro mga retired justices po yun, ano? Kung hindi man po retired justices, retired judge, ano? Basta nasa hudikatura po mga kabida, ano po. Isa lang ata yung natandaan ko po mga kabida na nanggaling po ng executive department na naging ombudsman. Ito pong si Mercedita Gutierrez po, ano? Sa ilalim po ng Arroyo administration that time. Okay? Pero sinampahan po ng impeachment yun, ano, mga kabida. Hindi ko po alam, ano, kung ano po yung nagbigay po ng lakas ng loob, ano, kay Secretary Rimulya, na kahit na po alam po niya na hindi po siya kwalipikado po mga kabida, ini-insist pa rin niya, ano, eager na eager masyado po na maging ombudsman. Kaya nga, dami hong nagdududa tuloy, ano, na baka meron pong mission ito hong si Rimulya po mga kabida. Okay? Dahil sa magaling ho mag-speculate ito pong mga Pilipino, isa po sa mga speculations po nila, mission daw ni Rimulya mga kabida para ho kunin yung posisyon bilang ombudsman, para daw maselyuhan daw yung kapalaran po ni Vice President Sara Duterte, ano? Kung hindi man po siya makuha dun po sa impeachment, kahit daw dito ho sa pagsasampa po ng mga criminal cases po laban sa kanya, baka daw dito po mangyayari sa ombudsman po mga kabida, no? Alam naman po natin mga kabida, nagrekomenda po ng mga kaso ito pong Committee on Good Government and Accountability po ng House of Representatives, ano? Laban ho kay Vice President Sara Duterte. After isinigawa po nila mga kabida yung napakahabang pagdinig po, ano, patungkol ho sa confidential funds ng Vice Presidente, both Office of the Vice President at saka yung sa Department of Education, ano, mga kabida. At isa sa mga inirekomenda po nilang criminal case po, ano, laban ho sa Vice Presidente, ito hong plunder. At alam nyo ba, yung plunder po ay non-available offense po yun, mga kabida. Walang piyansa po yun, mga kabida, no? Kung magkaganon po, mga kabida, magsasampa po ng kaso po dyan sa Office of the Ombudsman. Tapos, ang mangyayari po, mga kabida, kung si Rimulya po, ano, ang magiging ombudsman, alam na this. Diba? Kung ano yung ending po, ano, mga kabida. Diba? So, yun yung mga speculations po ng mga Pilipino, ano, ng mga netizens, dahil daw siguro sa mission na iniatas po kay Rimulya po, mga kabida, kaya prosigido po siya na maging ombudsman po, ano, whether by hook or by crook. Alright?
Kaya nga yun, binatikos po siya ni Attorney Topacio eh. Para bang hindi ho nahihiya ito hong si Remulla po mga kabida sa kabila po ng mga posible hong mga disqualifications na pwede po niyang abutin, ano? Dahil ho sa kanyang estado ngayon bilang Secretary of Justice, dating politiko, ano, mga kabida. Yung dalawang grounds pa lang, mga kabida, wala na eh. Disqualified na yan, ano? Ito hong si Secretary Boying Remulla po, mga kabida, ano po, na? So, tigil-tigilan na raw ni Secretary Remulla yung kanyang pangarap po na maging ombudsman, ano? Kasi malabo daw yun, ano, mga kabida, yung pagiging ombudsman because of that two grounds, ano, na tingin po ni Attorney Ferdy Topacio, napakalaking bagay po yun na ikukonsidera po makabida ng Judicial and Bar Council, ano, para kung ma-disqualify ito kung si Secretary Boying Remulla ng Department of Justice. So para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.